O guys, pag-usapan natin ang pagbili ninyo ng brand new na sasakyan. Kayo po ba ay buying ng brand new na sasakyan? Kayo po ba ay namimili na ngayon? Anong brand kaya yan? Yan ba ay Japanese brand, Korean brand, American brand, o Chinese brand? At tamang-tama mga ka-idol dahil nandito ako ngayon sa place kung saan ako nagbibenta ng mga second hand na sasakyan. So kung sakaling pabili po kayo ng mga second hand na sasakyan, i-check nyo lang po ang aking Facebook page, Used Cars Philippines. Lahat po ng mga new arrivals, pinupost ko po doon at kapag nabenta na, dinidelete ko na rin. Lahat ng mga unit na yan ay sariwa, maayos, kompleto dokumento, walang alarma, walang issues, at lahat negotiable. Siyempre pumapayag din tayo ng financing para doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng second hand na financing, nais i-loan. So ngayon, pag-usapan natin ang pagbili ninyo ng brand new na sasakyan. Dahil napansin ko, nitong mga nakaraang buwan, medyo bumabagal ang benta ng mga Chinese brand. Although malakas pa rin naman, pero parang slightly bumabagal mga ka-idol. Maybe it's because siguro yung ibang mga buyers ay parang nag-iisip-isip na kung wise investment ba ang bumili ng brand new na Chinese brand. Dahil napansin ko, nitong mga nakaraang buwan, halos walang pumapansin dun sa mga hindi sikat na Chinese brand. Although sa China, sikat yan mga ka-idol. Kagaya ng GAC, Jetour, MG, ano pa ba? May mga bago ngayon May Li, yung LI. VinFast is considered, hindi naman siya Chinese brand pero yung kanyang technology similarity rin po yan ng Chinese brand Although it's a Vietnamese brand. Pero kung titignan mo yung kanyang design, technology, same lang rin ng China. And I'm sure ang mga components niyan is made in China also. 'Di ba? So, dito sa ating bansa ay napakasikat po ng BYD. Maging sa ibang bansa, idol, maging sa China, napakasikat po ng BYD because BYD is the largest battery manufacturer. Yun. Pero ang napansin ko, yun nga, karamihan sa mga new car buyers ngayon ay back to Japanese brand. Bakit kaya? Ikaw, di ka ba magtatanong sa akin kung bakit sila bumabalik sa mga Japanese brand? Maybe it's because yung trust nila sa brand. Maaring yung iba ay natatakot na sugalan ang mga Chinese brand na yan. Dahil may mga iba nakakakita na tumitirik, yung iba naman ay ano ba to, yung umuusok, yung iba naman ay walang pyesa, matagal lang nakatenga sa dealership, and aaminin ko sa inyo mga ka-idol, mayroon akong kaibigan na manager na nagtatrabaho sa Chinese brand. Isang sikat na Chinese brand din. At according to him, nung tinanong ko, Sir, ano ba ang usual issues ng mga Chinese brand na ito? Ano sa tingin mo ang magiging issues nito ng mga customers in the future? Alam mo ang sinabi niya sa akin? Walang kaabog-abog. Tahasan niyang sinabi sa akin. Sabi niya, pyesa. Admittedly, pyesa. So, nung narinig ko sa kanya yon, medyo wala pang masyadong complaint that time Way back 2023 yata. That time na yon, malakas na malakas talaga ang mga Chinese brand. And knowing Geely, malakas din yan. Parang BYD yan dati mga ka-idol. Pero nung nagkaroon ng issues, biglang boom!
Biglang bumagal ang benta at halos wala na nagtiwala na customers. Pero may mga bumibili pa rin naman, mangilan-ngilan ngayon. Pero completely, bumagal ang sales nila at hindi na dumami yung kanilang mga dealership. Unlike nung dati, para silang kabuti mga ka-idol. At alam nyo ba na napakaraming Chinese brand sa China? Maltakin nyo guys, siguro more than 100 brands meron sila. At yung iba po dyan ay under sa iisang umbrella. Kumbaga, magkakaibang pangalan pero under lang sa iisang umbrella. At sila mismo, ayon dun sa mga napanood kong vlog sa China, mismo sila na doon ginagawa o doon mismo galing ang mga components ay nahihirapan din sila mag-produce ng mga pyesa ng kanilang unit. Hindi rin sila nakakapag-expedite agad. So how much more kung nandito ka sa Pilipinas mga ka-idol. 'Di ba? Kaya no wonder karamihan sa mga buyers ngayon ay bumabalik sa mga Japanese brands dahil knowing Japanese brands ay matagal na po dito sa ating bansa. Maging sa ibang bansa mga ka-idol. At talagang sinimento na nila ang kanilang reputation na isa silang matatag na brand. Matibay na kahit hindi mo gamitin, hindi masisira yan. Yan yung mga sasakyan na hindi mo kailangang alagaan. Kahit iiwan mo yan ng ilang buwan, ilang taon, pagbalik mo, siya pa rin yun. Matibay pa rin, maaasahan mo, may pyesa, mura maintenance, at matipid ang fuel consumption. Pero kapag sinabi mong Chinese brand, naku, medyo kakabahan ka mga ka-idol. Although, karamihan sa mga gamit natin dito sa Pilipinas ay made in China. 'Di ba? Maltakin mo ang Nike, Adidas, iPhone, mga laptops natin, 'di ba? It's made in China. Pero hindi naka-front yung Chinese name. It's a American brand or European brand o Japanese brand. But still made in China. Pero kita mo naman yung quality. Maybe it's because dun sa kanilang standards. Pero kung Chinese brand pa yan, let's say kung ang iPhone is Chinese brand, walang bibili niyan mga ka-idol. Kahit sabihin mo kasing quality din yan ng iPhone. Kung ang Toyota ay BYD, maaari. Kung ang BYD ginawang Toyota, malakas ang benta. Siyempre yung tiwala nandun. Pero kung ang Toyota gagawin mong BYD, naku, mahati ang isip ng tao mga ka-idol. So, ang stigma ng ating mga kababayan sa pagbili ng Chinese brand ay nandun pa rin. Nandun pa rin yung stigma na madaling masira, walang pyesa, mahirap ang pyesa, mahirap makahanap. Ano pa ba? Bababa ang resale value. Yun. Siguro, kung mamimili ka ngayon ng Chinese brand, wala ka sigurong ibang iisipin kundi mag-BYD ka. Depende na lang kung mapusuan mo yung ibang brand dahil sa presyo, laki ng diskwento o ganda ng promo. Pero kung kukuha ka ng Chinese brand at uutangin mo sa bangko, payo ko sa inyo, wag nyo nang kunin mga ka-idol. Dahil baka tamaan po kayo ng sasakyan na may lemon car o baka lemon car yung nakuha mo at nagka-problema at wala kang ma-order ang pyesa, walang pyesa, tapos nagma-monthly ka, baka isoli mo lang yung unit sa bangko. Siyempre nakakatamad naman talagang mag-monthly ng sasakyan na walang pyesa eh. 'Di ba? At meron akong isang follower na binilihan niya ng Chinese brand. Imagine niyo 2 years na siyang nagbabayad ng monthly na hindi niya nagagamit ang kanyang sasakyan. At ang kanyang sasakyan ay nasa nasa kasa lang. So imagine niyo mo yun guys. Nagpa-advise siya sa akin, "Sir, ano ba? Bang gagawin ko dito? Bibitawan ko na ba to? Sayang kasi yung dinown ko eh. Sayang kasi ang minantli ko. Kaso, aanin ko yung sayang na yun kung wala naman akong aasahang pyesa. Almost 2 years na sir. Sayang naman."
'Di ba? Anong gagawin ko, sir? Eh, ayaw ko namang masira ang aking pangalan. Yon. So guys, kung sakaling bibili po kayo ng bagong sasakyan, mag-isip kayong maigi. Kailangan ninyong i-contemplate ng maigi kung ito ba talaga ang brand na bibiliin ko? Is it time for me to buy? Hindi ba ako magsisisi in the future? Dahil karamihan sa mga bumibili ng mga Chinese brand ay yung mga tao talagang may pera na willing sugalan ang ganitong klaseng mga sasakyan. Kumbaga, sobra-sobra na pera ko eh. Bili muna ako nito dahil natuwa ako sa tsura eh. Napakagwapo ng modelo, napaka-futuristic ng design, high-tech ang design, high-tech ang features, futuristic ang design, tapos high-tech ang features. Try ko muna ito. Kapag hindi naging magandang sa akin ang experience nito, hindi na ako bibili. May ganun eh. Yung iba naman, more than 3 years na. Okay naman. Masaya naman. Yung iba naman, more than 5 years na. Ganun din sa ibang bansa. Pero wala pa ako narinig na more than 10 years na nag-enjoy ng Chinese brand. At may mga nakita na rin akong mga Chinese brand na slightly na binibenta dito sa lugar namin. Kung hindi tatawaran ng malalim, di mabibenta eh. Tignan nyo guys, yung mga units na naka-display dito, halos lahat Japanese brand. Halos wala kang makita dito Chinese brand mga ka-idol. Kung meron man, siguro, swerte mo kung may BYD. Ayan guys, oh. Japanese, Korean, American, European, yun lang ang karamihan makikita mo rito. Pero kung Chinese brand, nako, mas marami pa ang 5 daliri ko, idol. Okay? So I hope na enlighten ko kayo guys before po kayo bumili ng bagong sasakyan. Kung talagang kinukonsider ninyo ang Chinese brand, why not? Pera nyo yan. So, ang dulo is price matters, discount matters, promo matters. At kayo na bahala. Kung talagang okay para sa inyo ang Chinese brand. Dahil kung ako tatanungin ninyo, at first time kung bibili ng sasakyan, o first car ko ito, at ilo-loan ko sa bangko, hindi siguro ako bibili ng Chinese brand. Siguro, ang pinakamalalim ko nang iisipin is Korean brand. Although matibay, maganda design, high-tech din ang features, kaso mahal. Yun ang pinakamalayo na brand na pwede kong i-consider. Pero kung first time car, Japanese kagad ako, idol. No doubt. Dahil ang Japanese car, kahit iwan mo yan, still intact. Still maayos. Gumagana. Mababa maintenance. At may bibenta mo ng tamang presyo. Kumbaga, ikaw ang masusunod pagdating sa presyohan. Okay? So guys, I hope nakatulong itong advice ko sa inyo. Hindi ko kayo dinidiscourage na huwag bumili ng Chinese brand. Ang sinasabi ko lang dito ay pag-isipan ninyo ng maigi, ng mabuti. Kung talagang yan ba talaga ang rightful car para sa inyo? Ito na ba yung time para bumili kayo? Okay ba yung brand na yan for financing? Dahil kung hindi, wag na. Okay? So, thank you for watching mga idol. I-follow nyo ako dun sa aking isang page, Used Cars Philippines. Makikita nyo po yung mga binibenta kong mga second hand na sasakyan. Kita nyo yan? Lumang Japanese car yan mga ka-idol. Lexus yan mga ka-idol. Tignan nyo naman, napaka-pristine condition pa rin. May presyo pa rin. O, diba? Unlike sa mga Chinese car, medyo mag-iisip ka dahil syempre, napaka-high-tech eh. Baka mamaya sa sobrang high-tech, hindi ma-update yung mga
Yung mga software niyan, naku, magka-leche-leche na, mga idol. Okay, thank you.